Dadako muna tayo sa isang mahalagang panayam. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa iilan lamang na Filipino accredited lawyers at Executive Director ng Center Law, Attorney Gilbert Andres. Welcome sa Bombo Radio Philippines. Tayo po ay napapakinggan at napapanood nationwide and worldwide through digital channels ng Bombo Radio Philippines. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Direktahang tanong, Attorney, malapit na po yung pagtatapos ng 60 araw bago pa man ilabas yung ruling ng International Criminal Court Pretrial Chamber ukol po dun sa confirmation of charges. May impormasyon na po ba kung mapapaaga kaya yung pag-release ng desisyon o isasagad ho nila sa 60 days bago pa man ang full trial kung sakali dito kay former President Rodrigo Duterte? Sa tingin ko lang po, baka sagarin po yung 60 days, ano? Kasi talagang meron namang talagang 60 days na binibigay, ano? So kung 60 days po ay sa April 30 po ito. Tapos, meron naman pong another decision ng Appeals Chamber, ano? Ito po ay sa April 22 po. Kaya sa tingin ko po, ito akin lang tong opinion, baka paunahin po yun muna yung Appeals Chamber decision sa April 22. Tsaka po siguro ilalabas yung sa confirmation of charges hearing decision ng pretrial chamber. So, bali dalawa pala ito, no? Anyway, hindi po ba kaya po pwedeng ipagsabay na lang para ho sa paglalabas ng pasya tungkol sa jurisdiction at kung tutuloy sa full trial, di ba, nangangahulugan na rin po ito na mayroong jurisdiction dahil nag-full trial eh. Anyway, kapag meron hong mga development hinggil dito, po pwede kaya na maging ganun ang setup para mas mabilis ho yung proseso? Okay, magkaiba pong mga chambers po to ha. Yung sa issue po ng jurisdiction, nasa appeals chamber po yan. Yan po yung pinakamataas na chamber ng ICC. So, sa April 22 po yan. Tapos yung sa confirmation of charges naman po na decision ay sa pre-trial chamber po. So, magkaiba pong mga issues po ito. Okay. Para po sa kabatiran ng publiko, yung mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayong umaga, at this point, ano na po yung mga inaasahan natin na magiging mga susunod na development, mga susunod na mangyayari, at ito ba ay isa sa publiko ng International Criminal Court? O anumang, nagbibigay ba sila ng updates? Lalo na ho yung para doon sa mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs na nakatunghay po palagi sa ating mga palatuntunan. Go ahead po, Attorney. Doon po sa kampo ng prosecution, sila po yung talagang naglilitis, ano, patungkol dun sa crime na charge po. So yun po yung kanilang duty na patunayan po yan sa pretrial chamber at kung matuloy po sa trial chamber. Sa hanay naman po namin, Common Legal Representative for Victims, pinapakita po namin yung views at concerns po ng mga biktima na gusto po nilang iparating. Kagaya po ng kanilang mga suffered harm po. Ano? So yun po yung pinakita namin sa confirmation of charges hearing. At patuloy po namin ipapakita yung views po ng mga biktima kung hopefully matuloy na po ito sa trial proper. Bombo Ever, may question ka kay Attorney? Alright, just to follow up lamang po, attorney, kapag nailabas na po sakali yung ruling o decision po dun sa confirmation of charges against the former president, maaari po bang i-apila po ito? Kung patungkol po sa confirmation of charges decision, ano, any party po ay meron pong sa tingin ko 5 araw na mag-file po ng application for leave to appeal. Hindi po kasi pwedeng mag-appeal ng diretso, ano, sa appeals chamber.
kailangan pong humingi ng permiso sa pretrial chamber kung mag-aapila po. Kaya ang tawag po dyan ay application for leave to appeal. Kaya kung sino man pong gustong mag-apply for appeal, may 5 araw po. Right. Nababanggit nyo nga po ay itong 5 days to appeal. Kung sakali pagkatapos po ng desisyon, may 5 araw pa nga po para sa apila o sa iba pang mga apila, around what month or year po ang magiging simula po ng full trial kung sakali, attorney? Sa trial, actually estimate lang ang mabibigay namin, So usually, nagsa-start po yan anywhere from 6 months until 1.5 years. So yung pinakamaaga po, siguro ay October. Ngunit, pwede ding mag-start po ang trial proper kung matuloy nga sa trial, sa next year na po. Kasi base po sa mga previous na practice, meron pong preparation kasi for trial. At yung preparation for trial takes mga 6 months until 1.5 years. Kung sakali hindi po ba, attorney, makakaapekto doon sa full trial kung wala pa po yung mga co-perpetrators na hawak po ang International Criminal Court o kailangan din muna po sila na maaresto bago po magsimula yung paglilitis? Yung pong mga ibang co-perpetrators na name po sa charges, whether or not arrested po sila or hindi po yan nakakaapekto doon sa kaso laban kay Mr. Duterte. Kasi ang punteriya naman ng kaso laban kay Mr. Duterte ay yung siya mismo. Now, ang logical pong mangyayari kung mayroon pong ibang mga co-perpetrators, ang logical next step, mag-a-apply po for arrest warrant yung prosecutor. Now, kung nag-apply na ba or hindi talaga natin alam, kasi naka-selyo po yan, secret po yan. So yan po yung next step, next logical step. Right, Bombo Dennings. Okay. With that, attorney, maraming salamat sa panibagong mga updates po na yan at patuloy kami makikipag-ugnayan po sa inyo para sa mga karagdagan pang impormasyon. Maraming salamat. Mga kabombo, mga Kastar Nation, si Attorney Gilbert Andres ang atin pong nakausap sa pagkakataong ito. Isa ho siya sa mga iilan lamang na Filipino accredited lawyers at Executive Director ng Center Law. Diyan ho nakatutok sa mga kaganapan at update sa International Criminal Court. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.